Hello world, super sunny today pero 3 degrees Celsius. Pupunta na kami ngayon sa Rosario, so open sila. Yun yung, Filipino restaurant daw dito sa Kitimat. And medyo excited na ulit ako makatikim ng mga Filipino food. So far, yung pinakamalaking adjustment for me is yung lifestyle. Nung nakatira kami sa Pilipinas, madalas kami sa Taguig, sa BGC. Pero ngayon sa Northern British Columbia, Teres, Kitimat, Kitchelas region, sobrang provincial talaga siya. Normally 6 PM pa lang, wala na madalas na tao sa kalsada. And every Sunday, yung malls nag-open alauna tapos hanggang alas 5 lang or 11 hanggang alas 4 lang. Ganun lang talaga sila dito. Karamihan ng restaurant magbubukas ng 11, magsasara ng 1, tapos mag-open ulit ng 4 or 5 PM. Tapos sarado na by 8 or by 9 PM. Walang mall na katulad ng mga mall sa Pilipinas. Yung mga Robinsons, Evergotesco, malaki na yun kumpara sa mga malls dito. So yung mga malls nila parang hindi talaga siya yung mall na nakasanayan natin. Pero okay lang, isa sa mga kaya kong i-give up yung mall, I think. Hindi siya malaking bagay for me, lalo na dito na parang bawing-bawi sa nature. Bawing-bawi pagdating sa mga natural beauty. Ang ganda ng mga bundok nila. And then na-experience ko na nga yung snow. Sobrang magical siya. Normally sa highway kami naglalakad, pero mainit kasi. Although hindi ramdam yung init, mainit pa rin, nakaka-sunbird pa rin. So dito kami sa mga bahay-bahay naglakad papunta sa Culdo Street. Nandun yung Rosarios. Dito sa Kitimat, mga sikat na restaurant is yung Debbie's Bistro, Debbie's Grill, Mr. Mike's, Chalet, Culdo, at saka yung Rosario. Sobrang konti lang, parang wala pang 15, pero ito yung literal na quality over quantity. Kasi parang sa lahat ng mga napuntahan natin, hindi pa kami na-disappoint. Sobrang laki ng serving, at saka sobrang ang sasarap talaga ng mga pagkain nila. Feeling ko mas maraming choices sa Teres. Mas medyo malaki ng konti yung Teres kasi compare sa Kitimat. Pero ayun nga, mas madalas kami dito sa Kitimat kasi dito pa rin kami nakatira. Although next month babalik na kami ng Teres. Sa Teres ako pumapasok, doon ako nag-school at saka doon din ako nag-work, pero lagi ko kasing hinahabol yung bus, kaya hindi talaga ako masyadong nakakapag-stay ng matagal doon sa downtown nila, kaya hindi ko pa siya masyadong na-explore. And ito na lang yung mga kokonteng punong natitira dito kasi yun nga, autumn na, and yung ibang puno wala na silang mga dahon. Konti na lang yung mga punong may dahon, and yung mga meron pa, ayan, kulay orange sila, papa brown na. Yung mga damo medyo parang nasunog na rin sila, although frost daw yung tawag doon, yung moist sa loob ng damo. Ayan, na nagfo-frozen na rin. Tapos parang pag nag-frozen, magkukulay brown na rin sila, tapos mamamatay na sila. Isa pa sa adjustments dito is makikilala mo talaga yung mga tao. Sobrang liit lang kasi nung town, so same people lagi yung mga makikita mo, and lagi silang mahilig makipag small talk. Yun. So parang dapat meron kang kwento na
ready lagi kapag halimbawa nakipag kumustahan ka, ganyan. Pero ayun, mabilis lang naman, sobrang bait ng mga tao dito. Pero ayun nga, mahilig sila makipag eye contact, mag hello, mag good morning, ganyan. Hindi katulad sa Pilipinas na pag hindi natin kilala, lalagpasan lang natin or hindi natin titingnan, ganyan. Dito hindi, parang malaking bagay yung i-acknowledge yung presence nung mga kasalubong or nung mga taong makaka-eye contact mo. Kailangan mag-hello. Ganyan yung itsura ng mga puno. Karamihan ng mga puno. Ayan. Papaus na yung mga dahon nila. Tapos yung mga ibon na yan, mga woodpecker. Look, meron silang parang birdhouse or bird feeding area. Uso rin yan dito, yung magpakain ng mga wild na ibon. Yun siya. Ang ganda rin ng bahay na yan. Tingnan nyo yung chimney niya. Talagang legit na stone. Ang konti lang rin ng mga foreigner dito sa Kitimat. Walang international school dito. So kung may mga foreigner man, karamihan sa kanila nagtatrabaho sa LNG at saka sa Rio Tinto. Yun yung bagong bukas na industrial park dito. And may mga Pinoy rin doon. May mga nakakasabay ako sa bus na minsan pumupunta sila ng terrace kasi nandun yung Winners. And yun yung parang pinakamalaking fashion retail store dito sa region na to. Hindi naman kami naligaw. So pagtawid dyan sa Haisla Avenue, nandun na yung Rosarios. Katapat niya yung Microtel, yung katulad lang rin to ng mga Microtel na marami tayo sa Pilipinas. Ganun lang rin yung sizes nila. And yan na yung Rosarios. Ito yung view. Yan yung bundok, ang ganda. And uso dito yung mga passwalk na ganyan. Komportable maglakad-lakad. Tingnan nyo tong Windham. Ang ganda ng position niya. Yung background niya is yung forest sa likod. So mukha siyang chateau. Although magaling talaga sila pumili ng location. Kahit sa Pilipinas, maganda yung pinagkakatayuan na location lagi ng mga building nila. And eto na yung Rosarios. So etong street na yan, yan yung Culpo. Culpo nga ba? Culdo. Tapos ito Haisla. So para siyang nasa gitna ng Culdo at saka Haisla. And yay, finally open na siya. Parang ilang beses namin siya kasi yung site nila and lagi silang close. May selected hours lang kasi talaga yung open ng mga restaurants dito. Cool. Tingnan natin yung loob ng restaurant nila. So kadalasan diner yung tawag nila sa mga kainan dito. And ayan, ganyan lagi yung itsura ng mga diner dito sa US. Low ceiling sila, tapos kung ano yung nakikita natin madalas sa mga movies, ganun talaga siya. Nakakapanibago lang tumingin ng menu, tapos wala yung favorite ko na beef tapa. Pero I think mag-chicken ako today. Ayun yung prices din sa mga diners dito, between $15 to $25. And sulit naman kasi yung serving sobrang lalaki. Hindi ko sure kung kita yung gano'n siya kalaki. Thank you so much. Pero ayan, itong Clubhouse kay Ran serving, tapos itong chicken tenders with french fries. Yan yung akin. Inabot ng
$40 yung bill namin. 41, pero may tip din kasi doon na 10%. So normally yung mga restaurant dito, ganun yung bill talaga for 2 people. Papunta na tayo ngayon sa viewing deck nitong Kitimat para makita yung Kitimat River na papunta sa Pacific Ocean. Ito yung Haisla Road. Ayan siya. Dito na kami sa view kasi hindi siya kita. So ayan siya. Hindi kita sa video yung malaking river pero may mga barko dyan nagdadock. So port yan dito sa British Columbia, Kitimat Port. Ang peaceful ng view. Tsaka ang ganda rin itong orange na mga dahon na nahuhulog sa puno dahil patapos na yung autumn. Pero ayun nga, kita-kits ulit next vlog. Bye bye.